Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman si Marsolo po, ano. Hindi po tayo magpapanood ngayon ng video dahil, pag-uusapan po natin itong, nagaganap 'no, nagaganap na pangyayari ngayon sa flood control. Lahat po ng flood control is, sinisilip na po nila na ang mga Duterte po ang sisisihin. So, etong may mga kunwari daw, kakampi is nagpakita ng ebidensya na ganito nga ang administrasyon is, talamak po ang kurakutan. Pero sa kabila noon, mayroon palang niluluto ang administrasyon na kampihan talaga. So, mayroon silang gustong ipatakbo sa 2028 na siya daw lalampaso kay VP Sara natin, eh, 'no? Kaya mga kababayan, gaya nga ng nasabi ko 'no, 'wag ho tayo magpakakampante dahil, hindi lang ho ito ang, kanilang, gagawin, marami pa po. Una kong sinabi no'n nung nag-umpisa pa lang ako reaction ano, marami pa po silang gagawin. Hindi po natin alam kaya ang dapat lang po nating gawin is maging solid po tayo kung sino po yung ating gustong kandidato pagka-presidente. Dahil, sa ganitong sitwasyon is talamak ang kurakutan, kampihan, hindi natin alam po sino talaga ang panig sa mga Duterte. Kaya po ang mga Duterte ngayon is, naitsapuwera na pero 'wag ho tayo susuko dahil, kahit marami po yan sila, taong bayan po, ang pamumuno lang po ni Duterte ang kailangan ng ating, sambayanang Pilipinas 'no. Dahil bukod sa tignan niyo naman ang Davao, napakaganda. Pero kung sino naman ang, kandidatong i-ano nila, eh, fair tayo suportahan. Pero 'wag natin iboboto, suportahan, sige payagan. So, sa ngayon po is, yung, mga senador, may mga kongresista na nagpanukala na babaan daw po yung edad ang tumatakbong presidente. So, qualified po dun si Vico Soto. So, baka lumagpas po dun si VP Sara. So, ano mangyayari? So, bakit po ganito ang ginagawa nilang paraan? Non-stop. Impeachment, na-deny. Yung pagkaso sa mga ibang kaso kay Sara, walang nangyari. So, ano pa ho ang gagawin nila? Alam nila kasi sa sarili nila na hindi po nila matatalo ang mga Duterte dahil 'pag nagkataon sa 2028 presidential election is sigurado ilalampaso po nila lahat. Kung sino mga kaalyado ng mga Duterte, please be solid po tayo, ano, kasi be solid po tayo dahil, sa panahong ito, hindi natin alam ang ating kakampi. Hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan natin dahil kaliwa't kanan, kunwari, nilalabas mo, kaaway mo, pero ang ginagawa, tactics lang po. Diversionary tactics po para ilis sa mga isipan ng taong bayan na, ganito pala si ano, ganito pala si ano. Siyempre babango yung, nagsiwalat. Pero alam na natin matatalino po tayo mga Pilipino, matatalino po yung mga botante ngayon. 'Wag po tayo pasisilaw sa mga mahinahon na sinasabi dahil walang laman 'yan, ha. Ang mga Duterte po, ang pamumuno ng mga Duterte ay, dekalidad na po. Makikita niyo naman sa Davao, makikita niyo naman nung nakaraang, presidential election nung kay Duterte pa. Takot ang mga opisyal na mangurakot, takot ang mga pulis na gumawa ng masama, takot ang mga adik magsilabas. Ang nagsisilabas lang noon sa panahon ni Duterte, yung mabubuting tao. Pero ngayon yung mabubuting tao po ay nagsisitago na yung masasama. Siya pa 'tong nagkakabal ng malaking pera. Yung masasama, yung pa nagkakaroon ng maraming sasakyan. Yung masasama, yun pa yung, lakas ng loob na hamakin ang mga mahihirap. So, ano pong ginagawa natin taong bayan? Magising, gising, gising, gising na tayo. Marami pong mga nagba-vlog, nag-reaction na
Puro hikayat na lang ginagawa. Alam natin matatapang tayong mga Pilipino, eh, 'no? Matatapang tayo as in matapang talaga tayo pero, hanggang saan yung tapang natin? Hanggang sa pananahimik na lang ba? Sasabihin, "Kurakot pala si ano, kurakot." Hanggang diyan na lang po ba? Tignan mo sa Indonesia, hindi lang nagulat na lang tayo, nagulat na lang ang Pilipinas, hindi sila nagsalita, nagkaisa sila, biglang nagkaisa. So, ang mga otoridad walang magawa dahil dudumugin po sila ng mga tao-bayan. Sana gano'n din dito dahil in history ng, pagra-rally-rally, tayo po ang nauna diyan. Gumaya lang yan sila. Pero tingnan mo naman sila, kung mag-rally sila nagkakaisa, ano? Sana gano'n din po tayo kung ano, kung, mag-conduct ng rally na malaki ang rally, sugurin yung mga bahay ng mga pulitika na yan, ng mga kurakot. Sugurin, oh. Ako hindi po ako nanghihikayat dahil, yung sa iba, gano'n din yung sinasabi. Sana magising na po yung mga Pilipino. Magaling na tayo sa mga pasikat, boxing, takbuhan, Olympic, basketball. Wala naman, eh. Puro lang tayo bunganga, 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 bunganga ng bunganga. Oh, wala naman sa gawa. Darating po ang araw na yung, sunod na henerasyon ng mga bata, yung mga bata magsisilaki yan, eh, 'no? Kakagisnan din nila ito kung tatakbo sila. Gusto niyo bang mangyari yan sa susunod na henerasyon ng inyong mga anak? 'Wag na ho tayo umasa na magkakaroon tayo aasenso ang Pilipinas, 'wag na ho. Hangga't hindi napapalitan ang gobyernong bulok, ang gobyernong, puro kurakot, habang binabaha ang kabuhayan ng mga Pilipino na mahihirap tulad nating mga ordinaryong tao, ay yung mayayaman, patuloy nilang lilimasin ang pundo ng bayan. Napakahirap po mag-build ng, pamilya. Napakahirap po mag-build ng mga kagamitan, ilang taon mo yang pag-iipunan, basta na lang babahain. 'Di ba sayang? Kaya kung ako sa inyo mga Pilipino, kung ako sa inyo ha, ito suggestion lang, magising na po tayo. Dahil, Diyos ko po, hindi alam, hindi hindi na alam ng mga ibang tao na anong gagawin. Hanggang hearing na lang po tayo, wala naman napaparusahan. Tignan mo nag-hearing, ha, nasa harapan na yung mga akusado. Akusado pa lang. Dapat nagkaroon ang gobyerno, kung seryoso talaga yung gobyerno, binantayan sana yung bahay ng mga korap na yan. 'Di ba? So it means, kakampi. Nililihis lang talaga tayo. Nililihis lang talaga yung isipan ng tao. Ayan, sasabihin, "Ayan, buti nga nandiyan ka sa Senado, manggigisa ka ngayon." Hanggang ganyan na lang yan, eh. May karapatan po yung akusado na hindi sumagot. Ano magagawa ng mga senador kung hindi sasagot? So, yung ginawa po ni Diskaya 'no, ah, dinivert niya lang ho niya kasi dapat kung pinatawag niyo yung babae, yung lalaki din pinatawag niyo, 'no? Kasi ang ginawa niyan, siya ang pumunta, siya ang sasagot. Pero yung asawa, habang dinidinig niyo yung kaso ng mga Diskaya, yung asawa naghahakot na ng sasakyan. Nautakan kayo. Siguro may malalaking tao po ang kasabwat dun. Dahil kung seryoso talaga ang gobyerno na ito na panagutin yung mga kasangkot diyan sa flood control na bilyon-bilyon salapi na galing sa buwis ng bayan, buwis ng mga magulang natin, buwis ng mga tao, buwis kahit ultimo estudyante nagbabayad na yan ng buwis, eh.
Yung mga binibili nilang mga notebook may buwis yan, eh, may VAT yan, eh. Kung seryoso talaga dapat binantayan na, 'no? I-lockdown na yung bahay nila, sabihin na, wala kayong karapatan umalis, diyan lang kayo. Babantayan namin kayo dahil magkakaroon pa ng pandinig na susunod. So, ano po nangyari? Binigyan lang natin ng pagkakataon makatakas yung mga 'yan. Binigyan lang ng gobyerno na makatakas yung mga 'yan, 'no? Yung mga ano, ibig sabihin kasabwat. So, ngayon ito si Boying naman, tatakbo ng ombudsman. 'Pag nagkataon mga kababayan, mga kaibigan 'no, 'pag naging ombudsman 'yan si Boying, lahat ng mga Duterte, kaalyado ni Duterte, may kaso. Katakot-takot po na kaso ang mga Duterte ang kaharapin nila 'pag si Boying po ang naging ombudsman. Kawawa naman yung mga Duterte. Wala namang hinangad ang mga Duterte kundi mapabuti ang ating bansa. Nakita niyo naman 'yan. Militar, sundalo, Coast Guard, Police, teacher, lumaki ang sahod, naging doble. Yung paligid natin naging safe. Walang adik na naglalakad. No. Halos lahat ng kababaihan pwede na lumabas mamasyal sa hating gabi na walang inaalalang mga adik sa paligid. Yan, yan po ang kailangan ngayon. Noon, ang kurakutan noon kay Duterte, kita agad. Ngayon, dadaan muna 3 taon bago makita. Kung tutuusin, nakita na yan, hindi lang sinasabi. Yung pong katotohanan, no? Kaya nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot na ganito nang sinasapit ng ating mga kababayan. Yung nasa laylayan ng kahirapan. Tulad ko, ako hindi na ako umaasa na tataas ang sahod ko. Parang nagtatrabaho na lang ako para makakain. Mabuhay, ayan. Pero yung makakabili ka ng bahay, lupa, wala po dahil napakamahal po. Ang baba po ng sahod. Kaya ito, laban lang tayo, laban. Kung wala tayong gumawa ng paraan, marami naman siguro tayong kaibigan, no? Siguro kung anak ako ng kontraktor na yan, hindi ako nagaganito eh. Natutulog ako eh. Baka nga, nagpapainom ako sa labas. Kung anak ako ng kontraktor. Baka nga nasa Hong Kong ako. O Australia, yan, happy-happy. Kaso hindi. Kaya mga kababayan, kailan pa ho tayo magigising? Kailan pa ho tayo magigising pag limas na yung pondo? Yan na nga ba sinasabi natin sa lahat? Yung binoto natin, hindi natin pinag-isipan. Pero ako, Duterte ako eh. Pinag-isipan ko talaga yung bumoto ko. Hindi ako bumoto ng alanganin. Hindi lang ako batayan eh. Natulungan ka lang, nabigyan ka lang ng isang banig na gamot. Mabuti na sa'yo. Hindi po gano'n. Dapat yung track record po at saka yung karanasan. Yan po yung importante sa pagboto. Pero yung popular ka lang, tito mo ganito, popular ka lang, tumakbo ka lang na isang beses, tapos naglakad-lakad ka lang sa street na sinita mo yung mga walang permit. Yan na ba yung batayan para iboto ka ng tao? Para iboto nyo sila? Ang batayan po yung nagpatahimik ng bansa. Nagpatahimik. Patakin mo yan, nagpatahimik. Kung nagkataon yung pangyayari sa mga Duterte administration na punta kay Bongbong. Pandemic, gera, lindol, bagyo, at kung ano-ano pa. Siguro magkakamot yan ang ulo ko saan-saan, magkakamot yan. Anong gagawin natin? Pero si Duterte,
na kaya niya lahat ng 'yan. Pandemic, giyera, pagsabog ng bulkan, bagyo, ayan, na kaya niya lahat 'yan. Kung tutuusin nung pandemic, mas naghirap pa nga kami ngayon kaysa nung pandemic dahil nung pandemic may pera, eh. Hindi mo nga mabili yung pera mo dahil bawal lumabas. Pero kaya naman, naka-survive naman. Tapos may mga ulam, bigas. Hindi tayo nahirapan nung pandemic, eh. Dahil nga po, yung pamumuno ng mga Duterte is walang ginawa kundi pagtulong lang sa bayan, pagtulong sa tao. Ayun lang. Yun lang ang pakay nila. Sa tingin niyo ba, kung mayaman yung mga Duterte na yan, kung mayaman yung mga Duterte na yan, nung panahon pa lang yan, ang administrasyon yan, nangurakot na yung mga yan, eh. Pero hindi nila ginawa yan. Dahil gusto nila, mamuno lang. Masaayos ang buhay mo, maisaayos ang bansa. Ayan lang, gusto nila. Hindi yung mangurakot. Aanin ni Duterte yung pera. Hinang-hina na nga siya, eh. Mag-iisip pa siya ng pera. Saan niya ilalagay? Mga professional ang mga Duterte. Kaya nilang kitain ng pera sa malinis na paraan, hindi yung katulad ng mga ginagawa ngayon na kurakot, ayuda. So, yung nabigyan nyo ng ayuda, ano nangyari? Namuhay ba? Hanggang ngayon, nag-aabang sila ng ayuda dahil sinanay nyo. So, kailangan po talaga ng panahong ito. Yung panahong ito, hinahanap po namin talaga yung pamumuno ng mga Duterte. Dahil araw-araw po noon, may napapanood kami. Na ito nakulong, ito si Kual, madaka dahil mga ganon. Pero ito ang mga masasamang tao ngayon, malayang nakakapaglakad. Ang sososyal pa, naka-luxury park, luxury car pa, magpatalo sa casino, ganun na lang. 1 billion, 5 billion, ang mga relo, Rolex, yung mga bag, nagkakalaga ng 200,000. Grabe. Samantala kami mga ordinaryo mamamayan, minimum wage, 600, inaabot ng 8 oras. Minsan masasaktan pa. Tapos magbabayad kami ng buwis. Pagbayad namin ng buwis, malalaman na lang namin, binili na ng relo ng ilang mga kongresista, ng mga congressman. Kinurakot na ng mga nasa posisyon sa gobyerno, yung buwis. Palibhasa kasi wala tayong alam kung paano pinapaikot yung buwis. Sila maraming alam at nandoon talaga sila, nasa kanila talaga yung pera. Kaya yung mga kababayan, Diyos ko naman, kumilos na po. Kilos. Kilos! Kaya ito na naman po si Marsolo, hindi po tayo nagpanood ng video dahil gusto ko kayo malapitan, gusto ko kayo mag-message po tayo at mag-comment po tayo. Gusto ko kayong makausap ng katulad nito na usap talaga yung mga hinaing natin. Pag-usapan natin. So mga kababayan, kumilos na po tayo. Kung sino man yung magkakandak, yung organizer talaga na malaking nasa posisyon, please conduct na ho, now na ho. Wala lang tayo magagawa yan sa mga hearing na yan. Walang mangyayari dyan. Maniwala kayo. Kasi noong pa naman, panahon pa ng Gloria, puro na hearing. Bata pa ako nun, eh. Napapanood ko na yan, eh. Wala naman nangyari. Yung ultimo most wanted yan, na-absuelto pa, eh. Di ba? Tignan mo si Lacson, dati most wanted yan. Si Unasan, most wanted yan, nagtago sa ibang bansa yan. Pagbalik ng Pilipinas, wala nang kaso. Di ba? Yan po ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya tularan, tayo na tutulad ngayon sa Indonesia. Kaya tularan natin, dati tayo ang tinutularan ng ibang bansa. Na ang Pilipino talaga ay talaga nga
'Pag sinabi, sinabi. Ngayon, nakatunganga na lang tayo. Tignan mo yung Indonesia, 'di ba? Yan po, yan lamang po ang masasabi ko, kaya po, magandang gabi. Ito naman si Marsolo, nagsasabi sa inyo, magsitulog na kayo.